Uubusin niya kung ano yung mga taba niya. Kaya ngayon, pagdating on the 35th day ng iyong pagpapasting, on the 35th day hanggang sa 40th day, magsisimula ka na naman makaranas ng gutom. At kapag hindi ka kumain, pag nakaranas ka ng gutom on the 35th day hanggang 40th day, yung mga days na yun, no? 35, 36, 37 hanggang 40, pag hindi ka kumain, mamamatay ka na. Mamamatay ka na. So, yun lang naman ang problema. Pag nagutom ka at bigla kang kumain ng marami, hindi rin maganda. Mamamatay ka rin. Kaya pag nag-fasting ka ng matagal, ang unang-unang kinakain dyan ay mga soft corn lang. Siguro jabber. Jabber. Mga lugaw-lugaw muna. Yung lugaw na as in na lugaw talaga. O yung soft na lugaw. Ganyan. Pansinin mo, ang Diablo, di ba niya alam yun? Alam niya. Kaya ang sabi niya ngayon sa ating Panginoong Yesus, okay, sabi niya, kung, verse 3, dumating ang Diablo, verse 3, at sinabi sa kanya, kung ikaw, ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Hindi kwene-question ng Diablo ng kanyang pagiging anak ng Diyos. Okay? Kundi, mamaya ay dadalhin ko sa atin ito. No? Kundi sinasabi niya, anak kong talaga, kung totoo, na ikaw ang anak ng Diyos. Sige nga, gamitin mo nga. Kasi pag sinabi mong anak ng Diyos, kumbaga, ginagawa mong equal ang iyong sarili sa Diyos. Kaya nga yung mga Pharisees, di ba, nung sinabi ng Panginoon Jesus na God is my Father, sabi niya, I and the Father are one. Anong ginawa ng mga Pharisees? Kumuha sila ng bato at babatuhin siya hanggang mamatay. Bakit? Kasi blasphemy yun eh. You are making yourself equal with God. Kaya sabi ng Diablo, kung ito ang anak ng Diyos, ibig sabihin, may kapangyarihan ka. Yun ang point. May kapangyarihan ka. You can command anything. Kaya sabi niya, i-command mo itong mga batong ito. Nasa wilderness sila, may mga bato. Pag sinabi mong bato, hindi malilit na bato, hindi yung ganyan. Pebbles ito. Bato as in bato, malalaking bato. Sabi niya, i-command mo itong batong ito, gawin mong magic, magiging pandesal. Para masustansya yung pandesal na may malunggay. Pero ang cheese sa loob, ay talagang mapapakain ka ng marami doon. Di ba? Oo, yun lang. Maganda yung intention ng Diablo, pero meron siyang purpose na hindi maganda. Hindi pa ito yung panahon para ipakita ng Panginoon Jesus ang kanyang pagiging anak ng Diyos at hindi niya kailangan i-prove sa Diablo na siya ay anak ng Diyos. Kasi sinabi na ng Diyos Ama eh. Sa verse chapter 3 ng Matthew, sabi niya, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Sinabi na ng Diablo, hindi na kailangan i-prove pa ng Panginoong sinabi na ng Diyos Ama, okay? God the Father. Kaya hindi na kailangan i-prove pa ng Panginoong Jesus sa Diablo na siya yung anak ng Diyos. Pangalawa, hindi pwedeng biglang kumain ng solid food ng Panginoong Jesus. Kasi 100% tao siya. Dapat unti-unti siyang kumain. So, paano nilabanan ng Panginoong Jesus ito? Ang sumagot si Jesus, verse 4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ito ay mula sa Deuteronomy chapter 8. Okay? Verse 3. Na kung saan nandun sila sa wilderness, si Moses, inuulit niya yung law at ikinikwento niya kung anong nangyari sa kanila during the Exodus at doon sa Numbers. Kaya sabi dito sa
Deuteronomy chapter 8 ay hindi lang sa tinapay. Ito ay yung sitwasyon sa mana. Di ba yung mga tao nagreklamo sa na wala silang makain? So, nagbigay ang Panginoon Diyos ng mga mana. Na pagbukas nila ng tent nila, may mga puti-puti mga kalon. Pag kinuha mo, nakakain pala. Kung siya inipon nila. So, hindi lang sa tinapay. Pansinin nyo yung salitang ito. Sabi ng Panginoong Jesus, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ano ibig sabihin nun? Hindi niya sinabing hindi sa tinapay. Tama? Ang sabi niya, hindi lang. In other words, kailangan natin yun. Kailangan natin ang pagkain. Pero, yung word na tinapay dyan, it talks about lahat ng needs ng tao. Lahat ng physical needs mo. Hindi lang sa, kung i-rephrase ko ito, yung hindi lang sa tinapay ay hindi lang sa damit, hindi lang sa meron kang bahay, hindi lang sa meron kang magandang gadget na bubuhay, hindi lang doon ang kasiyahan, hindi lang doon ang buhay. Hindi lang yung nakaka-achieve ka ng matataas na marka, pero kailangan yon. Tama po ba? Ang cellphone necessity na ngayon, sino magsasabing ayaw niya ng cellphone? Sige, taas yung kamay niyo. Ako lang? Ako lang nagtataas. Hindi. Necessity na ngayon ang mga bagay na ang mga cellphone, ang gadget. Pero hindi lang dyan nabubuhay ang tao. Hindi lang dyan. So, ibig sabihin, kung nangyayari ito sa atin, kung nakakain mo ang lahat ng masasarap na pagkain, na isusot mo ang lahat ng mga magaganda, branded na damit, napupuntahan mo yung mga iba't ibang lugar na sa iyo na yung mga bagong cellphone, okay yan, pero kalahati pa lang yan ang ine-enjoy mo sa buhay. 50%. Ano yung other 50%? Ang sabi niya, but kundi, hindi lang sa tinapay na buhay ang tao, kundi sa bawat salita na mula sa bibig ng Diyos. The other 50% is the word of God. In other words, kailangan natin ng mga material na bagay, kailangan din natin ang mga spiritual na bagay. Okay. So, huwag nating ibuhos yung panahon natin. Huwag nating ibuhos yung oras natin sa mga bagay lamang dito sa lupang ito. Bakit? Eh, lahat ng nandito, darating ang panahon masisira yan, maduduma, aamagin, uurin. Diba ang tao, gaano kaganda man yung katawan mo, skin mo, nilagyan mo man yan ng lahat ng uri ng pampaputi. Diba? Oo, kahit anong klaseng pampaputi, kahit na lahat ng uri na ng sabon, ginamit mo na. Darating ang time din yan, uuudin din yan at magiging alikabok. Okay? Pero ang salita ng Panginoon, ito'y pangwalang hanggan. Okay? So, kailangan natin ang salita ng Diyos, kailangan natin bigyan ng panahon ang ating spiritual na buhay din, kailangan natin bigyan ng panahon ang pagsisimba. Ang relasyon natin sa ating Panginoon Jesus, kailangan natin yan. Okay? Mamaya titingnan natin itong mga bagay na ito in more details. So, punta tayo sa next na temptation. Pagkatapos, dinala siya ng diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo siya sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw, yung verse 5 natin, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan. Ito naman ay mula sa isang salmo, sa Psalm 91 verse 11 to 12. So yung picture dyan, kung mapapansin nyo yung picture, ito yung pinnacle of the temple. Yan. So yun yung pinnacle, yung
itong dulo na to, yung east, nasa eastern part, eastern corner ng templo dun sa wall. At yung pinapel na yan, na inyong nakikita, ang height po niya ay nasa 200 feet at this time. Ng ating Panginoong Jesus, ang height niya ay 200 feet. Ano ba kataas ang 200 feet? Ito, 10 feet ito. Mula dito hanggang ganyan, 10 feet yan. So yung poste, gawin mo itong 20 na ganito. Ganon siya kataas ang 200 feet. Anong halimbawa na? Ang mga poste ng Tarelco, no, yung pan, nasa 50 feet yon, nasa 50 feet ang taas. So, 4 na ganoon ang height niya. So, pag nahulog ka doon, parang galing sa, ang isang floor ay nasa 20 feet. Ang isang floor, or, mga nasa 10 feet ang isang floor. So, nasa 100 floor na building. Or baka may hit pa nga sa 100 floor na building yung pinnacle ng temple. Okay? Imagine mo kung nahulog ang Panginoong Jesus doon at sa puntong iyon ay namatay siya, sa tingin nyo, ma-accomplish niya ang kanyang mission? Ano ba kasi ang kanyang mission? Siya ay magiging sacrifice, magiging kordero ng Diyos na mamamatay doon sa krus ng Kalbaryo, hindi doon sa pagkakahulog. So ngayon, sino-shortcut ng Diablo. Sabi niya, sige nga, tumalon ka dyan. At sabi ng Panginoon Jesus na susunod, do not test. Huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. At yan ay mababasa natin sa Deuteronomy chapter 6, verse 16. Do not test the Lord your God. May mga ganitong tao yung susubukin ng Diyos. Kung nabalitaan nyo noon, sa bagay noon pa ito, ng 60s, 70s, or 80s, merong grupo sa Amerika na, kasi pag anak ka daw ng Diyos, pag Kristyano ka, kahit magpakagat ka sa ahas, kahit anong inumin mo, kahit magpakagat ka ng scorpion, hindi ka mamatay. Uminom sila ng cyanide yung buong church. Anong nangyari? Pati hindi daw nila patay. Meron ding mga grupo ng mga tao, sinasabi nila Kristiyano sila, and yet nanguhuli sila ng cobra, papakagat sila. Kasi hindi sila mamamatay pag nakagat sila ng cobra. Hindi po mula sa Diyos po yun. Hindi siya galing sa Panginoon. Kasi hindi, abang anak nga tayo ng Diyos, oo, pero tao pa rin po tayo. Kapag ikaw ay makalmot ka lang ng pusa, tatakbo ka na sa pan tatakbo ka na sa animal, sa Tarlac, animal bite center. Oo, kasi kailangan mong magpa-injection. Kalmot pa lang yun na hindi pa yung kagat. Ibig sabihin ba wala kang faith? Hindi sa wala kang faith. Dahil, ibig sabihin ay nandito pa tayo sa katawan na ito na corruptible pa kasi itong katawan natin. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, huwag mong susubukin ang Diyos. Okay. Huwag mong susubukin. Subukan ko nga, magpabaon nga ako sa utang. Kailan ko kung iahon ako ng Diyos. Anong magpabaon sa utang? Kuha ko ng lending ko dito. Kuha ng lending ako. Lending ako. Ayun. Nagbaon sa utang. Ano nga yung mangyayari? Lord, nasaan ka? Sabi mo, hindi mo ako iwan. Hindi mo ako pababayaan. Sabi ng Panginoon Jesus, huwag mo susubukin ang Panginoon. Do not test the Lord your God.